Good evening guys, good evening. Welcome dito sa ating day 4 of 5-day Facebook Ads Challenge. Magandang gabi, Sir Aldrich, CT, Damonelo, Sir Dennis, Sir Edmond, Edna, Eman, Jenny Chris, Ims, iPhone, Jacqueline, Jenier, Jess Javate, si Jab Joya, Larian, Leviste, Maria Teresa Apon, Miss Melissa, Nico, November, Chester, Pami, Rafael, Rahul, and Sansan. Good evening. All right, so in tonight's session, mabilis lang to. So hopefully matapos tayo within 1 hour or less than an hour. Balikan lang natin yung kahapon, which is yung kagabi, which is hindi natin natapos doon sa part wherein you have to tag your uh, leads or customers for ano tawag dito, kung qualified ba siya or not qualified. So let me just change the page to pastil ba yan? Pastilan dude. Yan. Ano ibig sabihin nun? Alright, so okay, let me quickly share my screen. Okay, andito ako ngayon sa page ni Sir, ano nga name nung may-ari ng page? Nakalimutan ko. Anyhow, kung nandito ka man, shout out. So, pupunta kayo sa Meta Business Suite, no? Tapos, kiklik niyo yung inbox ng page ninyo. And then you'll see something like this. Makikita nyo dito, guys, itong mga messages dito, wala siyang meta icon. Okay? Ang probability nito, it's either organic itong ano nang tawag dito na-acquire itong messages na to kasi walang meta icon dito. Hanap pa lang ako ng meta icon. Wala siyang meta icon. Wait. Hanap ako ng isang page na may meta icon. Para makita niyo yung difference. Excuse me. Ito. Tingnan natin kung meron siyang meta icon. Ito. So, ito guys, yung may meta icon na yan, yung add ID, blah blah blah, number. Yan, makikita nyo yun dito sa baba. Merong mga number yan. So, ibig sabihin galing sa ads. Pagka ganun. Pag nakita nyo merong, ito yung 8 na nakadapa. Yan yung galing sa ads. Pero most likely, may makikita kayong messages na kamukha nito. Si Arenis, walang meta icon. Possible yan na nakita yung ads niyo tapos nag-direct sa page. Ibig sabihin, in-stock kayo sa page tapos nag-click doon sa send message. Kaya hindi siya na-click as an ad or hindi siya na-attribute as an ad. Ito yung nakadapang 8, yung meta icon na yan. So galing sa ads yan. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? In this case, yung scenario na to, wala kayong makikitang meta icon malinis. So most probably, I'm not sure kung paano ginawa nito ni Sir. Probably organic to. Okay? Now, so let's say for example, si Jasmine bumili kay Pastil, ano pangalan nitong page niya? Pastil on the go ng products niya. So you need to be able to click the order status, click the drop down. Makikita kayong ganito, page contact terms and service. You just need to click review and then agree. All right? And then halimbawa, umorder to si Jasmine sa akin or sa kanya kay Sir, yung may-ari ng page. I-click mo lang tong order status na drop down tapos paid kung bayad. Okay, i-click mo din tong new customer, today's date, order placed. Okay, pwede mo lagyan ng ad label yan.
Super bait ni customer. Ayan. Super bait kausap. Pwedeng ganyan. O kaya, July sales. So, yan. So, depende sa'yo kung anong gusto mong label. Bahala ka na. Okay? Yung label ha, yung hindi yung, ano, yung walang label, masakit yun. Yung kayo pero walang label. So, yun. Alright. Ang tawag dito? So, bago mo gawin yun din, pwede ka dito, i-click mo tong peso sign, create order, tapos click mo yung allow, tapos kung magkano yung binenta mo, 2.5 ba yan? Ano yung lalagay mo doon na note? Halimbawa, full payment, package A, whatever. Okay. Anong purpose nito? Ang purpose nito is for you to be able to what? Pag kinrate order mo to, makikita niya yung sa end niya ni Miss Jasmine. Okay? Ngayon, ang purpose nito is to pakibasa itong wait lang. So, itong sa leads, 'di ba order 'yon yung ginawa ko. Ito again, ulitin ko, create order, magkano yung value, lagay mo ng note. Okay? Or notes. Tapos pwede mo lagyan ng label, new customer, today's date, order placed. Now, if for some of you here na nasa service industry, real estate, financial advisor, car sales executive, whatever, yung lead status, i-click mo tong go to lead center. Okay, continue mo lang and then dismiss mo, i-X mo lang yan. So mapupunta ka dyan, your data is loading. Ayan. Makikita mo dyan, your data is loading. So, habang naglo-load yan, balik lang ako, i-click ko lang tong back para makita nyo yung sa messaging. Ayan. So, makikita nyo dito na lumabas na yung lead stage. I-click nyo tong manage lead. Okay. Tapos, i-click nyo tong intake drop-down. Ngayon, i-qualify ninyo siya kung qualified. Ibig sabihin ko, nasagutan ba yung mga tinatanong mo? Nagbigay ba ng phone number? Nagbigay ba ng email address? Pagkatapos ba ng how, nakausap nyo ng matino? Baka naman mamaya, sorry po, pinabili lang ako ng suka. So, bahala ka na dyan. So, ngayon pagka ganon, pag not qualified, kiklik mo lang to. Not qualified. Pag qualified naman, ibig sabihin, matinong kausap, nakapostura, mukhang malinis tingnan. Discrimination agad, no? Pero totoo naman, pag tinignan mo agad naman, alam mo naman kung sino yung bibili at may pambili at wala. Okay, click mo yung qualified, no? Obviously, kapag naging customer mo na, click mo na rin tong converted. Okay? I-click mo lang yung lost kapag nagkaroon kayo ng, kumbaga, naging maayos naman yung usapan nyo nung una, nung una talaga, no? Okay naman siya kausap, nag-zoom call na kayo, nanawagan mo na sa number niya. Kaya lang, instead na sa'yo napunta, sa iba bumili. Yung tipong pinagtagpo kayo pero hindi tinadhana. Yun. So, i-click mo yung lost. Okay? Normal to sa mga car sales executive. Nagpa-approve, ginawan mo ng magandang profile. Sir, ilabas na natin yung sasakyan mo. Sir, mas maganda po yung offer ng kabila eh. Ayun, lost. Lost sale. Okay? So, i-click mo tong lost sale. Yun. So, ganun lang. Mabilis lang yan. Alright? Ngayon, ang purpose nito, kung bakit mo to ginagawa is because what? Pakibasa, kahit na hindi kayo naka-audio, share business activities for Jasmine, Nicola, to what? To improve ads. Okay, dapat naka-check to. Pag naka-uncheck yan, hindi alam ni Facebook na bumili sa inyo yan. Kayong dalawa ni Jasmine nagkausap, o bibili lang ako na yan, bla bla bla. Okay na natapos na yung transaction yung dalawa. Alam nyo na nagkabentahan kayo. Pero hindi alam ni Facebook. The only way you can send that data kay Facebook is to what? Click this one. Ito po yung nilagay ni Facebook para hindi palamuti. Okay? Ginilagay ni Facebook yan to utilize everything na nandito sa platform ni FB. Okay? Para po yan sa inyo, hindi para sa both of you, kay Facebook tsaka sa inyo.
para magkaroon maging super smart yung algorithm ni Facebook to find people similar to those who what? Ang tawag dito similar to those people na nag-convert sa'yo, naging customer mo. Okay? Pag ginawa mo yon, lalabas yun dito sa purchases. Pag click mo tong plus sign button, add other columns. Tapos lagay mo dito purchases. Tapos value, apply. Click mo yan dyan sa dulo, lalabas yung dito. Magkano yung meta purchases? Ilan? Ilan yung bumili, tapos ilan yung conversion value. Even if wala kang website, lalabas yun dito. Gets? Okay. Mukhang gets naman. Okay. So, in today's lesson, pag-uusapan naman natin yung different Facebook ads metrics. Ngayon, i-arrange ko tong reporting column based doon sa usually ginagamit ko na reporting column. So, usually kiniklik ko tong plus sign, customize columns, tapos nire-remove ko na dito yung mga hindi naman kailangan. Attribution setting, hindi ko naman kailangan yan. Last significant edit, actions, tinatanggal ko na yan. Ano pa ba? Engagement rate ranking. Although, importante yun, ituro ko sa inyo. Pero, pag tinitingnan nyo yung metrics, ito lang, titingnan yan. Remove mo na muna yan. Amount spent. Yung amount spent, ilalagay mo yun sa pinaka dito banda. Amount spent, budget, magkakatabi yan. Bid strategy, kahit hindi na to. Okay, cost per result, katabi dapat yan ng results. Reach and impressions, schedule, tsaka ends, tinatanggal ko na yan. Ay, sorry. Natanggal yung impressions. Impressions, nandun dapat. Katabi to dapat ng reach. Okay. Tapos CPM, ito. CPM, katabi yan dito. Yung ends ang wala dapat. Purchases, tanggalin mo na tong meta purchases muna. Tapos ROAS, link clicks, tapos CTR. Ayan o. CTR link click through rate ha, wag CTR all. Okay lang din naman yung CTR all, pero para hindi na kayo problema, hindi na kayo makomplikaduhan ng bagay-bagay. CTR link click through rate na lang ha. So ayan, nandiyan na siya. So pasok mo to dito, click through rate, pasok mo doon. Add to cart. Add to cart. Yan. Adds to cart, and check mo lang yan, move mo lang yan doon. Tapos payment info. Adds payment info. Ano pa ba? Initiate checkout. Checkout initiated yun, kasama yan. Okay, uncheck mo lang to, tapos umulo sa taas. Pag tiningnan natin yan, dapat sunod-sunod na siya. Campaign, delivery, kahit wala na itong delivery. Add setting, budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, click-through rate. Dapat yung CPM katabi. Nasa yung CPM? Ayun, yung CPM katabi dapat ito ng impressions. Click-through rate, link clicks, link clicks, click-through rate, add to cart, landing page view ko lang tayo. Landing page view. So, pag link clicks, ang kasunod kasi ng link clicks, landing page view. Okay, and then add to cart, add payment info, checkout initiated purchases, purchase conversion value, ROAS yung pinakadulo. Okay? Now, mamaya na kayo mag-questions dyan. Natatabunan yan, bahala kayo. Okay, kung gusto nyo masagot ko yung mga tanong ninyo. Natatabunan yan. So, ganyan na yung pagkasunod-sunod niya. Makikita ninyo na magkano yung total ad spend ninyo, ilan yung resulta, lumabas dito, magkano yung cost per message, magkano yung cost per lead, magkano yung cost per purchase, lalabas yun dito. Okay? Tapos reach, impressions,
CPM, click-through rate, link clicks, landing page views, sunod-sunod na siya. Ngayon, pupunta ako ngayon sa Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. Dito nyo makikita guys yung mga competitors po ninyo. Okay? Let's say for example, Philippines ad category, all ads mo siya. Sinong gusto nyo gusto nyo i-stock yung mga competitors niyo? Sino yung gusto nyo i-stock? Stock natin. Drop lang kayo diyan. Sinong gusto nyo? Anong page name yung gusto nyo i-stock natin kung nagra-run ng ads? M-Speed. Sige. M-Speed. M-Speed. Alin dito? Wala dito. Pegasus. Loko kami sa alata. Ito, si Rizel. Ito, kilala natin to si Rizel. Rizel. Ayan. Ayan. Rizel Coffee. Ay, tama ba? Rizel Coffee. Ayan, pwede naman. Okay, so, ayan. So, makikita nyo dito guys, makikita nyo dito yung competitor niyo kung ano yung nagra-run na ads. So, ito, kamukha nito, kalo-launch lang nito, July 11, July 10, July 10. So, bago lang din siya. Makikita nyo dito, May 16 pa to, so medyo matagal-tagal na. So, medyo shoot yan. July 7, mga bago. Ibig sabihin, the more na mas matagal yung ads na naka-launch na, the more na, ano yun, anong tawag dito? Converting yan, malamang. Kasi hindi naman niya ilalagay yun kung hindi converting yung ads niya. So anyway, say for example, dumaan sa newsfeed niyo yung ads na to, halimbawa. Nakita niyo to, nabasa niyo, etc. etc. Ang lalabas doon is reach. Okay, kasi na-reach ako ng ad niya eh. Okay, lumabas yung ad niya sa newsfeed ko, na-reach niya ako. Kaya lalabas yung reach. Ngayon, at the same time, makikita mo, impressions na rin yun. Okay, yung impressions, the same people na naka-reach ng ads mo, pero nakita nila more than once yung ads. Okay, kaya mapapansin mo, sa impressions, medyo mas marami yung impressions as compared sa reach. Pero it's the same people who have seen your ads multiple times. So probably twice or more than once niya nakita yung ads mo. Actually, kulang pa ako, frequency. Dapat may frequency to. Frequency. Ayan. Katabi yan nung impressions. Ayan. So makikita mo dyan na na-reach yung tao dahil nakita niya lumabas sa newsfeed. Tapos nakita ko multiple times yung ads niya, kaya naging impressions. Okay, counted as one reach, one impressions. Ngayon, pag nakita ko ulit, yun nga, magka-count siya as another impression. Ngayon, lalabas yun dito, frequency. Okay, ibig sabihin, more than one, so 2 point something yan, halimbawa, or 1.74. Maaring ang frequency, ang impressions mo is 2.5. Okay, 2.5 ang impressions minus ang reach mo lang is 1.6. Ibig sabihin nun, may 900 doon na nakita yung ads mo more than once. Nasa bag ko. Okay? Now, so yun yung frequency kung bakit nakalagay doon sa frequency kung ilang beses nakita yung ads mo. Now, sa bawat 1,000 impressions dito, may karampatang cost per 1,000 impressions. Yun yung sinasabi ko sa inyo na CPM, hindi cost per message. Cost per 1,000 impressions, merong karampatang presyo yun bawat isang ad account. Ang average cost per 1,000 impressions is about 200, 250 to 350. Okay, depende sa industry mo, makakita ka ng 500 na CPM pag masyadong competitive yung industry. Pag may CPM ka na mas mababa sa 100 pesos, maganda yon. Especially kung sales campaign ang ino-optimize mo. Okay? So, yan. So, dahil meron ka ng impressions, reach in impressions, ito, baliktad, dapat nauna yung link clicks.
Nauna yung link clicks dapat dito. So, link clicks. So, ibig sabihin, ito na tayo link clicks. Ibig sabihin, nakita ko yung ads, naging reach, na-reach ako, nagkaroon din ng impressions. Kinilik ko yung learn more. Boom. Okay? Yung act of clicking that link will be counted here as link clicks. Kasi may link akong kinilik, di ba? So, ito, link click. Ngayon, yung percentage of people from the number of impressions na na-generate mo, mako-compute yun ni Facebook kung ilang percent yung nag-click papunta doon sa landing page mo. Okay? So, ang ideal click-through rate is at least 1%, 1 to 2% across all industries. Kapag mas mataas sa 1 to 2%, ibig sabihin maganda yung ads mo na pinapakita. Okay? Now, dahil nga kinilik ko yung link na yon, ito, napunta ako ngayon dito sa landing page na to. Okay? Nakita ko tong landing page. Ngayon, makakount yun as what? Landing page views. Ito na siya. Nag-click, one click, tapos nag-open yung landing page. So that's another metric, same people or same user na nakarating sa landing page view. Okay? Now, ang ginawa ko ngayon, kinilik ko tong button na to. Okay? Nag-ano ako dito, nag-fill out ako dito. Okay? Mangyayari noon, add to cart. Okay? Add to cart. Tapos, naglagay ako ng information code kasi dalawang step yata to if I'm not mistaken. So, naglagay ako ng information ko. Okay? Nilagay ko yung payment information. Halimbawa, nagbayad ako via GCash or via COD. Nilagay ko dun yung payment info ko. And then, makakount din siya as checkout initiated. Ngayon, kapag dating ko doon, na-kompleto ko yung step dito, ano na yon, mag-fire na yung conversion event, matatag na yon as what? Purchase. Dito. Okay? Then, pag natag na as purchase, kung magkano yung amount nung check-out mo, dapat dito may conversion value. Ito, halimbawa, $4.99 only. Yung value na yun, lalabas yun dito sa purchase conversion value. Okay? Dahil may purchase conversion value na yon, ito total yun, i-divide yun ni Facebook. Total value divided by total ad spend. Kaya makukuha mo yung what? Return on ad spend, yung ROAS doon sa dulo. Ngayon guys, huwag kayong masyadong mag-rely dito sa dashboard kasi skewed ang numbers dito. Ibig sabihin, hindi siya 100% accurate. Kailangan dapat meron kayong third-party analytics kamukha ng Triple Whale o kaya ng Hyros. Kaya lang yun medyo ano na yan, medyo advanced na yon. So, dito pa lang kung masakit na ulo nyo, kung idadagdag nyo pa yon, sasakit pa ulo nyo. So, mas maganda, alam mo talaga yung actual numbers mo sa back end. Kasi ito front end to yung Ads Manager. So, kung ano yung number mo sa back end, yun yung original, yun yung tunay mo na conversions. Huwag kayong magre-rely dito. So, dapat, kung nakita nyo dito na nag-under-reporting siya, okay? Ang tunay na numbers is yung nasa backend. Pag nag-over-reporting naman, again, ang tunay na numbers nasa backend. Gets? Alright? Ganun lang siya kasimple guys, yung metrics intindihin. Ngayon naman guys, dahil ito ay messaging campaign, tama? So, wala kayong ibang metrics. Baka mamaya may magtanong na naman sa akin doon sa GC ha. Coach, yung CTR ko mataas naman. Pag tinanong mo, may landing page ka ba? Wala. Ano gamit mo? Messaging. Wala, hindi applicable sa hindi applicable sa yung click-through rate ha. Yung click-through rate na to, link click-through rate. Wala ka namang link na sinisendan na kung saang link mo pinapadala yung tao. So hindi applicable sa ito. Tatlo lang ang ano mo, ang metrics na nababantayan mo. Number 1 is number of messages. Okay, number of messages, quality of messages.
Number 3, cost per message. Tatlo lang. So pag nagtanong ka, coach, nag-spend ako ng 10,000 pesos. Oh, ilan yung pumasok na message? Coach, may pumasok na 350. Okay. 350 na messages, di ibig sabihin nun, technically, kung 10,000 pesos yung nilabas mo, divided by 350, ang cost per message mo doon is 28 pesos. 28 point what? 57. Ah. Ano nga ba yung yung quality, kumusta naman? Sa 315 kausap ko po, coach, puro basura puro bata. Stop mo na yung campaign mo. No, dahil walang pupuntahan yon. Pero kung sabi mo 300 naman doon, coach, matino naman kausap, 50 talaga basura. Okay yon, maganda pa yon. Okay? Now, itutuloy ko pa ba? Depende. Kung 300 yung kausap mo, quality, tapos may 15 basura, normal yon. Hindi mo maiwasan yung basura. Now, simple lang. Sa 350 na, anong tawag dito? Sa 350 na nag-message sa'yo, dapat doon makapag-convert ka ng at least 1 to 2% of the total number na nakolekta mong messages. So, dapat noon, ang CBR mo is at least 1 to 2%. Okay? Ibig sabihin, kung 1 to 2% yon, 350 times, sabihin mo na lang sa 2%, dapat doon may na-close kang sale na at least 7. Okay? 7 sales. Tapos, ang susunod mo nang titingnan dyan, yung average order value. Magkano yung average order value ng bawat isa sa kanilang umorder sa'yo? Say, for example, 1,500 ang bawat isang customer. Adi, ang gagawin mo na dyan, 7 times 1,500, ang total revenue mo is what? 10,500. Ngayon, pag ginawa mo naman ngayon, kukumpitin mo yung ROAS mo, yung return on ad spend, 10,500, magkano yung nilabas mo? 10,000? 10,500 divided by 10,000, ang ROAS mo is 1.05. Gets? So, baka mamaya may marinig ako ng click-through rate dyan, ha? Wala po, hindi applicable sa inyo yung click-through rate. Kailangan nyo lang itong tatlong to. Okay, ang click-through rate pag-uusapan natin bukas. Okay, kung meron kayong questions about doon sa landing page, kasi ibang usapan yan, mas madugo yun. Okay, so pag-uusapan pa rin natin ito bukas, and then let me just answer your questions right now. Sa inyo, mabilis lang eh. Okay? Ganyan. What if insurance po? Applicable din po ba na lagyan ng mga purchases? Pwede, Miss Camille. Pag insurance services po kasi, mahaba ang customer journey niyan. Okay? Pwede mong lagyan ng purchases if nagbayad na sa inyo ng, kunyari, down payment or full payment or premium. Okay? Excuse me. Pwede nyo lagyan ng purchases. Okay? Para gawa nyo ng create order, no? Para mag-attribute yung sales. Okay, Ma'am Camille. Hello, Coach. Ask ko lang po, pwede ba mag-duplicate to edit while after mag-publish or after ongoing ng ads? Hindi po, Sir Jervin. Kapag nag-launch na yung ads, nag-live na siya, pabayaan nyo na yon. Mag-launch kayo ng bago, tsaka kayo mag-edit doon sa bagong na-duplicate niyo. Okay, lalo especially may data na yung isang ad set, i-launch nyo lang, i-duplicate nyo lang, tapos make the changes. Okay? Sir Jervin, pag leads, Ma'am Alet, pag ba leads campaign na may measure pa rin ROAS? Hindi po. Ang pag-measure po niyan, Miss Alet, ganito po siya. Kung ano yung tinuro ko sa iyo dito, okay, ganun mo siya titingnan. Yung ROAS, hindi mo siya titingnan yung agad-agad na, anong tawag dito, na based dun sa leads mo lang. Titingnan mo yung average order value nung per customer,
tsaka mo lang makukompute. Pwede mong i-manual computation. Bibigyan ko kayo ng calculator bukas. Okay, yung purchase, doon mo makikita yung especially kung meron ka na na-create na order. Okay? Pag leads yon, tapos wala pang nagko-convert, it will be considered as leads lang. Okay? So dapat tingnan mo doon kung magkano yung cost per lead mo muna. Alright? I think pag sa lead CPR, cost per result yon, wala siyang ROAS. Yes, Sir Nico, tama. Cost per result or cost per lead. Ma'am Alet. Okay? Ames, same lang din po bang setup kapag may website coach? Yes. Yun na yun, yung pinakita ko sa iyo na pagkakasunod-sunod. Pag may website ka, ito. Pag may website ka, ito na yun, yung pagkakasunod-sunod. Okay? Para malinis tingnan, hindi masyado marami. Kasi pag tinignan mo yan, sobrang metrics na dami ng metrics yan dito. Customize columns. Malilito ka lang. Ayan o. So, mailagay lahat yan. Ikaw, bahala ka. Pinapasimple ko na lang yung buhay mo eh. Ayan o. Dami niya no. Oh. So, mailagay lahat yan. Ikaw. It's up to you. Pero, pinili ko lang yung mga importante kapag meron kang landing page or messaging campaign. Okay? So, itong link clicks na to, click-through rate, landing page views, pag may website ka or meron kang landing page. Okay, pero pag sa messaging campaign, kahit wala na itong mga link clicks, landing page na yan, tsaka add payments info, kahit na purchase lang, tsaka ROAS, tsaka cost per result, tsaka yung results. Yun na yun. Okay? Home remodeling, ayan, okay na. Speed, Atos, Resell, Preselo, Pegasus. Shimmer sila. Ay po, pwede ako mag-PM sa iyo sa FB. Okay. Nakala ko ako. Sige, mag-usap lang kayo dyan. Pwede po ba yan sa, sir, i-save as customized metrics? Yes, Sir Jonathan Cabintay. Ito lang. Punta ka lang dito sa costume, tapos save. Save. Tapos pangalanan mo, Jonathan Cabintoy. Preset. Yan. Tapos okay mo lang. So, every time na mag-click ka, lalabas yun dito. Okay, gamitin ko na nga para makita mo. Delete ko na lang. Ayan. Makikita mo yan, nandyan. Okay? So, kung alisin mo naman, X mo lang. Delete. Okay. Okay? Di ba? Sir Jonathan, okay na tayo doon. Hi Coach, question lang po regarding sa validation campaign 1,000 pesos per day ng 100 pesos strategy. Kailan po pwede i-off yung campaign? Kailangan tapusin yung 3 days? Nakasulat po kasi strategy guide nyo po is 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Kung alin sa dalawa. 2 days pa lang ba na-hit mo na yung 1,500 impressions? Tapos walang nangyari, post mo na yun. Okay? Pero, anong tawag dito? Sa 1 day pa lang, wala ka man lang message, wala man lang nag-inquire, tapos 1,000 pesos yung, yung budget mo. Patayin mo na yun. Walang nag-inquire, zero. So, yun. Okay, yes, pareho lang. Similar po dun sa testing ng, ng 100. Kung paano mo tinest yung 100 pesos, ganun mo din itetest yung 1,000 pesos. City. Okay? Kung ano yung framework na minimum tolerance ni 100 pesos, yun din ang minimum at maximum tolerance ni 1,000. Gets? For e-com, yes. For e-com. Pwede yan. Kung meron kang website, may Shopify ka, pwede yan. Okay? Question goes for e-com messaging campaign. Is it advisable to select maximize number of purchases through messaging? Yes. CT. Good yun. Good. 100%. Thumbs up. 2 thumbs up.
high raise. Kaya lang, ang problema doon, hindi lahat ng pages may ganun. May maximize number of purchases through messaging. Hanggang hindi ko alam kung bakit. Kung alam nyo, message nyo lang ako. Okay? Kasi hanggang ngayon hindi ko madali. Yung ibang, tinignan ko na ibang page, merong maximize number of purchases through messaging. Pero yung iba, maximize conversion tsaka maximize website conversion lang ang nandoon. Pero wala yung iba ng maximize purchases through messaging. Hindi ko sure kung bakit. Kung alam nyo, please, inform nyo ako. Okay? Nagmamakaawa ako. Inform nyo ako. 100 pesos sobra din ba yung budget sa ganyang, coach? Yes. Sir, anong ideal ROAS figure? Let us say, dun sa example mo na 10K na ad spend with 10.5K na sales. Kung nasa e-commerce ka, Ma'am Shem, ang ideal ROAS sa e-commerce at least 3x. Okay, kasi pag nagwa 1x ka or 1.5, 2x, lumalabas ng parang break-even ka lang eh. Okay, at least mag 3x ka para masabi mong profitable ka. Pero pag yung nagwa 1x, 2x ka, most likely break-even yon kasi may mga RTS ka dyan eh. So, i-consider mo din kasi yon. Okay, so break-even yon pagka ganun. I-aim mo, Ma'am Shem, kung nasa e-com ka, 3x at least, pataas. Paano po palalabasin yung learn more tapos yung mapunta sila sa website? Miss Ims, nandoon sa sa ad level, punta ka ng sales, di ba? Punta ka ng ad level, tapos pagdating mo dun sa dulo, i-check mo tong saan yan? I-check mo tong ayan learn more. Call to action. Okay? Para mag-learn more siya. Gets? Sige pala. Coach, regarding po sa event registration, anong mga metrics ang applicable po ng ads po na para makuha ng participants to attend? Leads. Leads. Di ba kung lead generation campaign ka, di yung mga participants na mag-attend. Depende doon sa conversion event na ginawa mo, Gupala. Pwedeng schedule, pwede yon. Okay, depende kung ano yung customer journey ng campaigns mo. Coach, doon po sa face-to-face face-to-face mo, kasama po ba ito sa mga ituturo? Yes. Part po dito ituturo ko doon sa face-to-face. Okay. Oo nga kasama ka ba doon sa ikaw yung nandun ka ba sa GC natin? Tama, Ken Robin Canada. Tama. Yes, sir. See you sa July 29 to 31. Ayun guys, yung mga gustong mag-join pa sa face-to-face ng this coming July 29 to 31, message lang kayo sa page. Sama namin kayo. Okay? See you there, Sir Ken. No? Coach, pwede ba ako mag-copyright kung mag-grab ako ng pics sa internet or Google? Sir Leandro, may Canva naman. Ba't ka mag-grab ng pics sa Google? May Canva naman. Okay, mag-Canva ka na lang para hindi mahirapan ng sarili mo, ha? Canva ka na lang. Sir Clarence, can you go back ulit doon sa leads training nyo wherein you credited back yung purchase ng leads sa ads? Can you go back ulit doon sa leads training nyo wherein you credited back yung purchase? Yes, sir. Yung sa yung 2,500 na nilagay yung, di ba dun sa lead center or dun sa pinaka-page na pinakita nyo yung nakataob na 8? Di ba? Tapos nilagay nyo dun yung 2,500. Tapos, gusto ko na-amaze ako dun sa paano siya nila napupunta sa ad set, yung 2,500 para makompute yung ROAS. Yung ginawa nyo kanina, sir. Okay. So, bali, ganito siya. Wait lang. Stop sharing muna tayo. Inopen ko kasi yung page ko, di ko nasundan, nawala sa paningin ko yung
diniscuss nyo. So, Okay lang. yes, sir. Meta Business Center. So, ito, di ba? So, punta ka dito sa inbox. Click mo yung inbox. Tapos, kunyari, si Perry Cab, sumorder. Anong tawag dito? Ito, lead stage. Di ba? Intake. Ito ba? Yung qualified, unqualified, or not qualified. Yep. Tapos, itong peso sign, ito, create order. Mm. Tapos, 2,500, kunyari. Tapos, kunyari, package A, kumuha siya ng package A. Tapos, whatever, kung anong gusto mong ilagay dyan. Tapos, create order. Okay? Tapos, pwede ka mag-notes pa nga dito eh. Add note. Sarap kausap. Masarap kausap. Bilis kausap. Yan. Pwede mo ilagay dyan. Label mo. Halimbawa, July sales. Ayan. So, ngayon, kapag ka na-create order mo yan, actually, pwede kang maglagay ng GCash, oh. Add GCash, lagay mo yung GCash mo dito. Account number ng emoji sa GCash. Tapos, every time na magpapabayad ka, isend mo lang tong GCash. Click mo lang yan. Boom! Tapos, makikita na nila yung GCash number mo. Magbabayad na sila sa GCash mo. Gets? Ngayon, Tapos, pag na-create order mo na yan, Mhm. lalabas yun dito sa yung reporting column. Thank you, sir. Sa Kasi yung missing piece ko dun sa furniture na in-establish ko dun sa tita ko, hindi ko ma-figure out paano ko mako-call out yung ROAS. Yung pala may function dun sa pinaka-page to yes. indicate yung price. And then pag nag-confirm yung bibili, tapos nag-punch in na dun sa lead center, mako-call back na siya dun sa ad set. Yes, lalabas na yun dito sa hindi lang sa ad set, pati sa campaign level mo. Basta't meron kang reporting column ng purchases value, lalabas yun dito. Alright, copy, sir. Thank Okay? you, sir. Alright. Awesome. Yun. Paano mapalitan yung pixel sa pag-upload ng image? Sorry, di ko gets. Ruth Garcia, Coach, I made the page but notice hindi ko may attach yung photo sa gallery ko, sa phone, sa messenger ng page. Ba't hindi mo may attach? I'm not sure why. Kung nasa nasa Telegram GC ka, sendan mo ako ng Loom video para masagot ko yung tanong mo, Miss Ruth. Okay, anong pinagkaiba ng impression sa frequency? Miss Alet, yung impressions is the number of times people saw your ads. That's the number of impressions. Okay? Sorry. The number of impressions is the number of people na nakakita ng ads mo. Okay? Yung frequency, it's the number of times na nakita yung ads mo based doon sa total impressions. Ito Miss Alet. Bigyan kita ng example. Kamukha nito. Halimbawa, ito impression, ito reach. Ito tapos yung frequency magkadugtong sila. Pag makita mo kasi yan, yung impression sumabot ng 35,303, tama? I-minus mo yung 18,000 minus 18,694. 16,000 of those people, ito, 16,000 of those people, nakita yung ads mo more than once. Kaya pag tinignan mo yung frequency mo, 1.89. So close to 2x na siya. Ibig sabihin, konti na lang, lahat ng 18,000 na na-reach, nakita nila yung ads mo more than once. Okay, kasi pag tinimes 2 mo yan, 18,694 times 2, 37 yan eh. Pag umabot na yung impressions mo ng 37,368,
yung frequency mo, aabot na yun ng 2x. Gets? Alright, so, Coach, meron na po ba, di bang nabibiling website domain for landing page? Meron. Namecheap, GoDaddy, ano yun? Namecheap, GoDaddy, madaming website domains. Mura lang. Okay, i-google mo na lang. Marami dyan. Coach, pag nag-stop yung campaign, Coach, pag nag-stop campaign ka ba, stop na rin ang payment na 10K na ads payment sample amount? Depende kung magkano yung daily budget mo, Sir John. For example, ang daily budget mo is 1,000 pesos, meron kang 10,000 na naka-fund doon sa ad account mo. So, kung 3 days kang nag-run ng ads, most likely na-charge ka ni Facebook ng 3,000 something. Kasi yung daily budget mo, hindi yan yung original na daily budget mo na i-charge sa iyo ni Facebook. Nagpa-fluctuate yan. Sir John, possible niyan merong days diyan na kung daily budget mo 1,000, minsan may mga days diyan na nagiging 1,300 diyan. Nagiging 1,100, minsan 900 lang. Papatunayan ko sa iyo Sabihin mo, gino-joke lang kita. Joke lang. Ang mukha nito kamukha nito, Sir John, 100 pesos yung daily budget ko dito sa isang ad set. Teka muna, bakit naka-pause? Ayan. 100 pesos yung, hindi, teka. Ayan, 100 pesos. Pag binreakdown mo yan sa days, ayan may mga days dyan na kahit na 100 pesos yung nakalagay ko, may mga days dyan na 78 pesos lang yung na-charge sa akin. May mga days na na-over ng 100 pesos. Mapapansin mo, puro 100 dyan na nasa column na. Ayan puro 100, 100. Pero may mga days dyan na umabot ng 139, 106, 68, 0.90. So, hindi pare-pareho yan. Nagpa-fluctuate po yan. Okay? So, yun yung sagot doon, Sir John. Okay, sir, yung sa ads ko, yung time zone is PDT. Walang option to change the time zone natin. Gawa ka na lang ng bagong ad account, Ma'am Jane Ira. Okay, I mean, make sure to use PST or PST or yung Western, Perth. Pareho tayo ng Perth, Australia. Pareho tayo ng time zone. Coach, hanggang kailan ko po pwede ma-access yung website? Aling website? Yung course ko, lifetime access yan, Sir Leandro. Okay? Yung purchase conversion value in ROAS, Coach, para ma-read niya, need ba may Facebook pixel yon if need nila mag-land sa landing page? Yes. Meron dapat kung may landing page ka. Kasi gagawan mo ng conversion value yun Okay? Pero pag Shopify, auto-read na ni Shopify yun Hindi mo na kailangan gawa ng purchase conversion event kasi plug and play na si Shopify Pero pagka gagamit ka ng landing pages, kailangan mong i-gawa ng conversion event yun. Okay? Coach, paano nyo evaluate yung scale or turn off yung campaign? Ang target ROAS po ba dapat 4 point something? Pag 3x ka, Sir Nico, okay na yun Goods na yun. Para sa akin, yung benchmark ko 3x talaga Pag nag 3x yung campaign, ROAS, profitable ka na nun. Okay? Yung 1 ROAS, 1 to 2x ROAS, most likely nag-break even ka pa dun Pero yung pag nag 3x ka, profitable ka na nun. Para mas madali mong intindihin lang din, break even ROAS mo, 1x. Okay, pwede mong yan. Pwede mong i-benchmark yun. Coach, okay lang ba nagpapalit-palit ng creative? Lagi po kasi naki-creative fatigue ads ko. Yes? Coach, regarding po sa event registration, ano mga metrics ang applicable? Nasagot ko na to. Kailan masasabing ad fatigue na ang isang ad? Need ba nang magpahinga ng ads at least 1 day? Hindi po. Continuous mo lang, Sir Jervin. Masasabi mong creative fatigue na ang isang ads kasi lalabas yun doon sa ads manager mo.
Si Facebook na mismo magsasabi mo na creative fatigue. Okay, or creative limited. Ibig sabihin ng creative limited, wala ka ng bagong ads na nilagay. Okay? Sir, yung Meta certifications po ba, ang Meta, yung paid like Meta Digital Marketing Associate, is that a must or good to have lang? Sir, the Monelo, ako walang certificate. Di ako nahihiya na wala akong certificate. Pero pag pinaikot-ikot mo ko sa ads manager, kahit nakapikit ako, alam ko yun. Yes, it's good to have a certificate to, especially if you're a media buyer, to showcase sa mga potential clients mo. Okay? Okay din naman 'yun. Pero ako kahit ako hindi ko kinumpleto yung yung certification. Pero I'd make it to the point na naiintindihan ko yung ads manager. Tapos nag-enroll din ako sa mga courses abroad. No? Na tawag dito, mga masterminds, nag-enroll din ako. Okay, so yes, good to have din. Pero hindi siya must. Good to have lang. Okay? So pwede ka naman kasing maging media buyer kahit wala ka naman certificate eh. Kaya nga ako lang ang coach dito sa Pilipinas na hindi nagbibigay ng certificate. Okay, ang binibigyan ko lang ng certificate yung nakakompleto ng course ko, tapos naiintindihan yung mga bagay-bagay, tsaka lang ako mag-i-issue ng certificate. Okay? Sir Jervin, anong ideal budget coach for lead generation campaign? Depende sa budget mo. Pero kapag limited ang budget mo, yun, no, yung 100 pesos framework, sundin mo siya. Okay? Paano makakaiwas sa mga bogus buyers? Hindi mo siya ma-zero in eh, Sir Chester. Kahit kami, yung client ko na niraran ko na ads, this month na 36,000 na yung RTS namin eh. Ang total sales namin 500,000 plus, pero ang RTS namin 36,000. Ayan ang problema sa Pinoy. Tragis. Sa Amerika kasi, credit card doon, dito sa Pilipinas, COD. Ayun, pag hindi tinanggap yung orders mo, patay ka, RTS ka ngayon. Sipin mo 36,000 yung RTS namin tapos 500,000 yung total sales. Ilang percent 'yun? 36,000 divided by 500, 50,000 times 100%. 0.65%? 0.65% ba? Tama ba? 36,000 divided by 5. 36,000 divided by 550 points. Tama, 0.65%. Pero malaki pa rin yun Sipin mo. Pera na naging bato pa. Hindi natin maiiwasan yung bogus buyers, pero marireduce mo. Ang ginawa namin, Sir Chester, bumaba yung namin, yung RTS namin. Dalawang campaign ang niran namin, isang COD tsaka isang merong payment gateway, Zendit. Okay, yung payment gateway, yung may payment gateway, medyo hindi ganoon kalaki yung budget, tapos yung COD, yun ang medyo malaki yung budget. Yun yung ginawa namin. At least na-reduce yung namin, yung RTS. Tapos merong silang call center. Meron silang tagatawag na, "Sir, ma'am, this is to inform you that na-book na namin yung yung shipment po ng order po ninyo is on the way na sa inyo. Expect at least 2 to 3 days before you receive the parcel. Huwag kayong magsasabi na, 'Sir, confirm ko lang po yung order niyo." Wag. Direct to the point na, "Sir, ma'am,
On the way na po yung parcel po ninyo, expect at least 2 to 3 days na dumating sa inyo yung parcel. Ngayon, malalaman mo naman, ay, wala po akong in-order. O, di cancel. Tapos pag sinabi, sige po, wait ko na lang. O, di go. Bago mo ipadala yung yung parcel ay yung package niya. Yun, at least na minimize. Actually, bumaba yung ano namin yung bumaba na yon yung 36,000 na yon yung RTS na yon. Pero kung tatanungin mo ako, Sir Chester, paano masi-zero in? Hindi ko alam. Kung meron ka diyang mahiwagang solusyon para doon, share mo naman sa akin. Na? Mag-i-enroll ako sa course mo, Sir Chester, pag ganun nangyayari. Okay? Kung meron ka ma-share, share mo naman. Kahit bayaran namin. Okay? Ayan. Ma'am Jane Ira, ako nasagot ko na to. Pwede po ba makingi ng customized metrics for leads campaign kapag videos po ang creatives namin? Yun na yun, Ma'am Alet. Yung ginawa kong column, sundin mo na yun. Especially kung meron kang landing page. Sundin mo na yun. Okay? Coach, sa adset po ba importante na exclude yung mga nag-work sa Krusty Krab? Yes. Wala namang mawawala doon. Ako minsan ginagawa ko din, ini-exclude ko yung mga Krusty Krab eh. Pero kahit ini-exclude mo minsan talagang nanganganak yung mga putragis. Alam mo yun? Kahit naka-exclude na, meron pa rin mga ganun. So, wala. Mahirap. Mahirap sila i-exclude. Coach, follow-up question lang. What if limited budget lang kami? Applicable ba na engagement na gamitin, especially post-engagement? Ang gupala, limited budget ka na nga lang, tapos mag-i-engagement ka pa. Dapat sales agad ang ano mo. Kumbaga, yun yung, sa engagement, kung may nakukuha kang sales, so be it, go ahead. Pero try mong dapat, pag nag-launch ka ng ads ngayon, dapat the following day, or after 3 days man lang, maramdaman mo na may sales na pumapasok. Dahil pag walang sales na pumapasok, especially kung hindi naman ganun kalaki yung price points mo, nagkakahalaga lang naman ng 500, 700, pwede na yon or 1,000. At least 3 days man lang may pumapasok na sales, or the first day pa lang magandang na yon. Magandang signal na yon for the first day pa lang may sales ka na. Okay? Possible ba na mag-run ng ads without pixel pero may funnel o website? Hindi po. Magsasayang ka ng budget doon, Sir Chester. Coach, gumawa ko ng bagong business manager. Yung mga data ba ng ads ko sa dating business manager, malilipat sa new BM ko or para po akong back to zero? Ma'am Camille, kapag meron kang pixel, na-install mo yung pixel, pwede mong i-share yung pixel na yon into a different business manager. Medyo advanced na yon. Ituro ko yun dun sa Digital Scientist course. Pero pag wala kang pixel, more on messaging campaign ka, yung data ng page mo, pwede mong ma-carry over doon sa kabilang BM. Halimbawa, dalawang business manager mo. Okay? Pero isang page, dalawa yung business manager mo, business manager 1, business manager 2. Tapos yung page mo dito na niraran, messaging campaign, niran mo dito sa business manager 2, yung data ng page na yun, accumulate yun. So, nandoon pa rin yun. So, goods pa rin yan. Pero yung isi-share mo yung data, magagawa mo lang yung pag may pixel ka. Okay? For e-com, 100 pesos strat during testing. Pag nagkabenta ako ng isang sales conversion, is it advisable to use the same creative and make another testing for messaging campaign? Pwede mong gamitin yon, pero will the likelihood of success be better? I'm not sure. You have to test it. Okay, CT. Coach, clarification lang po about sa levels ng audience po, depende sa budget. Di ba po sa 100 pesos strategy, low hanging fruit po yun? Ano po bang pinagka-difference ng mga audience sa 100 and 5,000 budget? Number of audience po ba yung power nila to buy? That's a good question, Chon. Sa auction,
Imaginein mo, meron kang aquarium. Chon. Meron kang aquarium. Sa loob ng aquarium, merong goldfish, merong arwana, merong di ako familiar sa mga ano sa aquarium pero ang ibig ko sabihin, merong malaking isda, merong maliit na isda, merong medyo malaki ng konti, medyo palaki ng palaki. Pag pinresyuhan mo yon yung bawat isda na yon, magkakaiba yung presyo nun. Okay? Now, yung 100 pesos mo, the likelihood of hitting the audience sa auction, yung mga goldfish. Yun yung makukuha mo. Dahil 100 pesos, ang tawag doon low hanging fruit kasi yun yung pinaka-cheapest conversion sa loob ng auction na kayang ibigay sa'yo ni Facebook. Okay? The moment you scale up your budget, you are also targeting the arwana, yung malalaking isda. Which is, meron ding nagbibid para doon. Nakita niyo yung data ko na yung Facebook auction explained. Nagbibid ka sa isang user, gusto mong i-increase yung budget, but the problem is a lot of advertisers are also bidding within the same auction. So ano mangyayari? Ang dami mong kalaban. Ngayon, yung cost mo doon ay apektado based doon kung kaninong ads yung nasa-serve more. Kapag yung ads ng competitor mo ang nasa-serve more, ma-outbid ka. You will get high cost. Okay? But if your ads are engaging in converting, your ads will be served against your competitors. Then you will get mas mababa ang cost because Facebook favors your ads. You are being rewarded. Your ads are being rewarded to show it to more people at a lower cost. Make sense? Pwede ka mag-unmute kung hindi mo siya nasundan. Okay, power to buy. Yes. One of the rin yon. Pero yun nga, mas mahal ang bawat isa sa atin. Ilan tayo dito? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang presyo yan sa ulo sa loob ng auction. Si Miss Teresa, iba ang presyo niyan. Si Miss Jess, iba ang presyo mo. Si Sir Rafael, iba rin ang presyo mo sa loob ng auction. Pag may advertiser, pag may ads kang nakita sa newsfeed mo, identified ka ni Facebook kung ano yung presyo mo. May presyo ang bawat isa sa atin. Okay? And Facebook knows who are these people because they have historical data of purchases in the past. Especially yung high spenders. Halimbawa, may historical data si Facebook na itong si Miss Ruth have spent 30,000 in the past purchases. Iba ang presyo ni Miss Ruth sa auction. Dahil Miss Ruth Garcia will be tagged as nandoon sa arwana level. Gets? Sa Sir Nico naman, walang masyadong may purchases pero mababang value will be considered as on the yung goldfish level. Make sense? Okay? Coach, meron pa bang tutorial ng retargeting at how to scale? Nandoon po sa day 3, Ma'am Camille, ginawa natin yan, yung retargeting campaign. Check mo sa recording sa day 3. Na-publish ko naman na. Parang cherry on top lang talaga. Ayaw ko din kunin, sir, medyo pricey sa 1 year lang po. Alin to?
Di ko nga matutunan sir yung kaninang tanong ko kung di nyo po ako nag-guide, so baka by experience po talaga. Okay. Jane Ira, sir, nag-create ako ng ads. Mag-create ka na lang ng ng bagong ad account. Tapos make sure na Philippine time zone yun. Yun yung pinaka-solution doon. Okay? Parang nag-ulit na yung mga questions. Bakit ganun? O na double lang. Melissa, coach, pag new product brand po, need po ba sales agad? Yes. Sales agad. Kailangan mong i-test. Mag-sales ka kaagad. Especially kung may website ka. Okay? Ito. Papakita ko sa inyo. Baka naman sasabihin nyo na naman, di nag-work yung 100 pesos. Meron akong nakuha client just recently. Tapos, tinest ko yung 100 pesos. Share ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, para proof na nag-work yung 100 pesos. Baka matag kasi akong fake news, fake guru. Paano ko ba yung screen dito? Yung, portion of the screen lang yan. Portion of the screen. Eto. Share ko lang din ito para makita nyo. Yan. Kita nyo na ba yung screen ko? Ayan. Ayan o. 100 pesos. Ito, 100 pesos. Active yan, learning Isa. Merong isang benta, 100 pesos lang yan. May tatlo, 30 pesos cost per purchase. May dalawa, 100 pesos ulit yan. May anim, naka-pause lang kasi tumataas na yung cost per result. Ayan. Okay, nag-work yung 100 pesos. Don't worry. Okay, so sa real estate leads po ba agad? Yes, Sir John. Coach, paano po ba i-set kapag 100 per day pero landing page po siya mapupunta? Ayun, yung pinakita ko, Ma'am Camille. Sa yan sa senior specialist course na po yun, Ma'am Camille. Okay, or doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, mako-cover yung tanong mo. Coach, pwede ba mag-unmute? Yes, Gupala. Okay, go ahead. Good evening po, Coach. Good Papa. evening po. Yung goal kasi namin is hindi po more on sales, more on sabihin natin conversion. Kasi may ads kami, especially dun sa meditation. Gusto namin kasi yung ads namin as much as possible makakuha ng madaming or mag-register dun sa link. So, since limited budget talaga kami, ano ba yung pinaka recommended or applicable na objective kasi nag-try kaming engagement, especially yung post engagement na tawag doon Campaign. na goal o Objective. campaign, opo. And then hindi namin talaga na atin ba yung goal kasi may target number of participants kami. Tapos yung nag-a-attend talaga doon sa event namin is yun nga, madami nag-register pero konti lang talaga yung actual. Siguro more than 50% yung actual na nag-attend compared dun sa mga nag-registered. So, based po doon, coach, may mga ba kayo recommended? Especially dun sa objective. Ilan Tama yung ba yun? objective niyo? Ilan yung ideal, ilan participants na gusto niyo? Ang gusto namin per event is kasi siya every Sunday. So yung minimum number of participants na gusto namin is 30. 30. Yes, and then nag-try kami mag-set ng budget siguro mga 1,500 pesos. And then 40 yung sasabihin natin more than 40 yung nag-registered pero yung dumating talaga yung actual na nag-attend is yun nga less less than sabihin natin 50 kasi mga 50?
17 lang, mga sabihin natin 15 lang nag-attend out of 40 registered Pero ang ideal nyo is participants. 30. Tama. Yes po, coach. May tinatawag kasi tayong show up rate. Show up rate. Okay? Yung show up rate na tinatawag, teka. May tinatawag tayong show up rate. Ganito lang yan, Sir Gopala. Kita mo yung screen ko? Yes po. Okay. Naglabas ka ng 1,500, tama? Sa Apo, ads. apo. 1,500 sa ads. Ilan yung nag-message doon? Ilan yung nag-lead? Ang tanong mo pala, anong the best na objective? Dapat lead generation. Okay po. Lead So, generation. mas mahal po ba yan? Mas Medyo, mas mahal to ng konti. mas Lead mahal. Okay. generation. Okay. Sa 1,500 mo, I'm sorry to say, pero ang baba nito. Okay po. Ang baba niyan, tingnan mo to ha. Kumputan kita. Ang goal mo is what? 30 attendees, tama? Apo. Goal 30. Now, tingnan mo, messaging campaign kayo, wala kayong landing page, tama? More on ano po kami sa page sa Kaya, Facebook. messaging campaign. Okay. Messages. Tama ba? Messages campaign? Hindi kami nag-try kami kasi dati niya, so sobrang mahal. Sobrang mahal, hindi inaabot sa budget eh. Kaya nag-try kaming maglagay ng engagement na lang. Nag-select kami ng engagement as Event. objective. Oo, yes. Events. Okay. Ganito lang kasi yan. For registrants 40 out of goal nyo na 30. Tapos yung show up, Sabihin natin 15 lang po. 15 lang 15. yes. Okay. Pag tininan mo kasi yan, makikita mo yan sa 1,500 na nilabas mo. Tapos, ilan yung naging leads mo? Ibig sabihin, ilang leads yung pumasok. Lumalabas kasi dito, 1,500, divide mo yan sa 40 registrants. Ang cost per lead mo dyan is 37.5. Okay po. Okay? Mangyari doon, registrant 40. Ipasok mo yun sa number of messages or number of leads. Tapos ang cost per lead mo is, or message is 37.50. Now, ibig sabihin, kung ang gusto mong show up is 30, dapat dodoblehin mo to. Okay po. So, dapat ito magiging 3,000. So, meaning coach, yung ginagawa namin ngayon na engagement objective, alisin namin yon, hindi siya applicable. Hindi, ganito. Kung nakakakuha kayo ng 15 na show up, kahit based doon sa current na settings ninyo ngayon, yung current na nirarun nyo na ads, dahil napatunayan mo may show up ka na 15 eh. Ito yung goal mo, 30. Ang gagawin mo lang to, doblehin mo lang to yung spend mo. Times 2 mo lang yan. Okay. Di magiging 3,000 yan. Nag-try po kasi kami different audiences. Usually kasi ginagawa namin isang target audience lang, yung mga estudyante. And yung ngayon tina-target namin yung ibang mga demographics. So applicable po ba yun, coach? Sir Gupala, meron na nagwo-work. Napatunayan mo na may 15 na nga. Didiretsuhin mo na lang. Idediretso mo na yung existing campaign ninyo ngayon. Dodoblehin mo lang tong budget. Basahin mo to. Whoever can spend the most to acquire new customers wins. So, may napatunayan ka na dahil sa 1.5, may nag-show up sa'yo na 15. In order, kasi ito yung CAC mo eh. Yes. Ang customer acquisition cost mo is how much? 1,500 divided by 15. Ang customer acquisition cost mo is 100 pesos. Ibig sabihin, for every 100 pesos na nilalabas mo, the chances are you'll get one customer. So what you're gonna do, 100 times
the goal of 30 is equals to 100 times 30. O yan, 3,000. Yes, yes po. Doblehin mo lang yung budget mo in order to achieve your goal na 30 participants. Kahit po ano ngayon, kami naka-engagement. So, Yes. okay. Yes. Nag-try kasi kami coach dati na since bagong pa kami kasi doon sa Meta Ads. So nag-try kami mag-boosting if nagpa-parallel kami ng ads. So sa boosting tapos sa Meta. Hmm. So recommended ba wag na kami mag-boost? Kasi para yung lahat ng budget namin isasalpak na lang namin doon sa sa campaign. Ads manager. Yes. Okay. Alin na mas nag-work? Yung boost o yung nasa ads manager? Yung nag-try kasi kami dalawa nag-try kami nag-parallel kami sa Meta, sa Ads Manager tapos sa boosting. Kaya Parehas alin yung mas nag-work? iba kasi yung audience namin nag-compare eh. Yung sa Meta ibang audience, sa boosting naman ibang audience. Oo nga, ang bottom line, alin sa dalawa ang nag-work? In terms of performance sa Meta, yung sa KPI niya, in terms of KPI. Meaning dun sa ads manager, ito yung ads manager na Yan, pinapakita. oo. Dun ka mag-ads. Okay. Wag dun sa boosting. Kasi, alam, nakita nyo na yung resulta na wala kayong nakukuha dun sa boosting. Parang ganito lang yan eh. Doing the same thing over and over again, expecting a different results is insanity. Okay pa. 'Di ba? So parang alam mo nang hindi nag-work yung isa, bakit mo pag ginagawa ulit? So, spend mo yung kung saan ka nakakakuha ng revenue. Kung saan ka may balik, doon mo ibubuhos yung budget mo. So, ibig sabihin po ng coach, kailangan pa naman talaga mag-test, mag-test Yes. ng test. Okay. Tsaka doon sa problema mo na 30 participants ang goal mo tapos 40 yung registrants, ang show up 15 lang, doblehin mo lang to. Yung solution, yun ang pinaka-solution doon sa Okay. sa tanong mo. Last na po coach, regarding po dun sa pag-test, ano ba yung recommended na daily budget for para makita namin yung kung optimize ba siya or something na ganun, magkaroon kami ng discrete result? 100 pesos Per per day ad po. set. Per ad set. So how many days po siya pwedeng i-run para ma-optimize? Meron ka na ba ang yung PDF file nun? Wala pa. Wala pa po. Okay, Coach. send ko sa'yo dito ha. Ang minimum tolerance nun is 3 days. Maximum tolerance nun 5 to 7 days. Okay, ito yung Google Drive. Ito yung link sa Google Drive. I-download mo to. Nandiyan lahat ng sagot ng mo. Kung paano mo siya i-test tsaka i-scale. Okay? Okay po. Copy coach. Salamat po. Salamat. Thank you Alright. very much. So, madali lang yan. Guys, it's all about money. It's all about kung sino yung makakapag-spend ng mas marami, siya yung magkakaroon ng mas maraming customers. Okay? So, di ba? If you put 100 pesos, then you get 300 pesos back. What you're gonna do? Put 200. Para the chances of winning is mas mataas. Then the more you get the revenue back, then the more you put budget on it. Ganun lang siya kasimple. Parang lang yan, parang sugal. Sugal talaga. Sa sugal, pagka nanalo ka, all in ka ng all in. Para at least, yung balik sa'yo. Diba? So parang ganun. Okay. So maraming salamat everyone. Hindi ko na masasagot yung iba. Maraming salamat for attending the webinar. And yeah, I'll see you tomorrow, last day natin tomorrow. And then we're gonna use the calculator. Actually, may advanced learning na nga kayo na sa calculator eh. Kasi kinumpute ko na ngayon eh. Pero tomorrow, you'll have the I'll share the Facebook Ads calculator tomorrow. Okay? So you can still ask questions dun sa ating Telegram GC, yung mga wala pa sa Telegram GC natin. Again, here's the link. Send ko sa inyo dito. And yeah, join lang kayo and then you can ask questions there. Yung mga hindi ko nasagot dun sa chat box, pwede nyo itanong dito sa loob. Okay?
Thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye.